mahabang drive ko, guys. So ito, we have water here. Gusto ko lang mag-try. Basta yun. So, ayun. So, after pala nito, guys, mag-iikot na tayo. Entrance fee na 35. Aabot naman siguro tayo sa cut-off na. So yun guys, it's currently 5:22. Hindi pala accurate yan. So 1 minute lang pala. So currently 5:23 and yan. Ito yung time na umalis tayo sa Laguna. Okay? So yun guys, ang dilim, di ata ako kita yan. So we're currently at gasoline station. So ang plan ko, I'm gonna share to you guys kung magkano yung magagastos natin. So ayan, stop muna tayo dito. Ipapa-full tank ko lang, though medyo puno naman, pero gusto ko lang kasi ma-estimate din magkano yung gagastos yung gas pagka magdadala kayo ng sasakyan, or ilang liters ang magagastos at ilang kilometers yung pag manggagaling pag Laguna to La Union, ano? So yan, mahaba-habang drive to, guys. So 701 lang yun. 700, sabi ko automatic lang eh. Yan, so 755. 11 liters, 755 pesos. Ang mahal ang gas ngayon, guys. Ang mahal. So yan guys, iset muna natin kung saan tayo pupunta. So mamaya na lang pala kasi alam ko pa pala hanggang S-Lake natin into 0 kilometers para malaman natin kung ilang kilometers nga ba from La Union ay from Laguna to La Union. So yan, so later update guys. Focus muna tayo sa driving. Hello guys, so update, andito tayo ngayon sa SLEX. So update, it's currently 6:38. So we've been driving for almost 1 hour and basta less than 1.5. Then nagpagas tayo kanina. So siguro 1 hour and 15 minutes. Tapos we break muna. Tapos tingnan ko kung bukas na yung Jayco and makabili nung my favorite donut there na ni-recommend ni Audrey. So yun lang naman. So update ko ulit kayo mamaya guys. Yun. So update guys. So nakabili tayo ng aking favorite donut. Ito. So pakita ko pala muna sa inyo yung mga dala ko. So, yung damit ko pala nasa likod. So, ito, we have water here. Yan, tubig and konting snacks. And then, yung notebook. And then, yung bag ko dito. Ayan, yung camera, cellphone. And then, ito, yan. Yung mga anik-anik. So, yun lang naman. May nakalimutan pala ako dalhin, guys. Pero, though, hindi naman siya ganun ka-important. Kasi, I'm planning to pilates. Sabi ko Jen, pilates. Pilates pala sa LU. And yeah, I'm planning na mag-pilates sa LU. Gusto ko lang matry. Tapos ayun. So, ayun guys. So, tayo ay mag-uuti-uti na. So, ayan. May nakakalimutan pala ako. Jen, buti napaalala mo sa akin ng isang araw. Very good ako, ha? Seatbelt. Yan. Sabi niya ay kailangan mag-seatbelt for our safety. Yeah. So for today, so sa ngayon, set pala muna natin yung ano bang gamit ko? Google Maps. Ito. Petron Marilao. Kasi magpapakabit. Kailangan pa natin magpakabit guys ng RFID. No. Easy trip sa SM Marilao. So, set natin SM Marilao. NLEX. Ayan. Yan. So, 1 hour and 5 minutes. Bakit tong sinerch? Sa bagay, tama lang pala. 1 hour. Kasi lapit ng parang iisipin mo, Bulacan. 2.5 hours lang. Grabe. 2.5 hours. So, guys, update ko ulit kayo later. Pagka nandun na tayo sa Petron Marilao. So, kalimutan ko. Kakainin ko pa lang muna itong binili kong donut. Ayan. And may baon tayong coffee. Makikita yung card ko. May baon tayong coffee. Ayan. Black coffee. Ang pagising. So, later.
So yun guys, hindi dapat natin ma-miss ngayon ang Skyway entry. Kundi, baka na naman tayo Friday ngayon. Baka malintikan na naman tayo. Friday, wala namang coding sa SLEX ang pagkakaalam ko guys. So, yes, Friday nga pala ngayon. So originally pala guys, ang plan ko is umalis ng Laguna mga 3 AM originally. Para by 10 AM sana, approximately ay nasa La Union na tayo. Kaso, medyo tinamad pa ako bumangon. So, hindi, second plan ko naman 4 AM kasi baka masyadong maaga. Ang 3 AM. Hanggang sa inabot na tayo ng almost 5:30. O 5:20 na, di ba? Sinabi ko kanina, 5:20 na tayo nakaalis ng Laguna. And pinatamaan ko rin pala guys kasi yung opening ng magkakabit ng Easy Trip sa Petron Marilao is 8 AM pa. So pinatamaan ko na rin na para sakto 8 AM nandun tayo. Kasi wala pa tayong Easy Trip, magpapakabit pa tayo. And yeah, kasi di ba taga South tayo. So yun, update ko ulit kayo mamaya guys. So focus muna tayo sa driving at baka malampasan na naman natin ang Skyway entry. Wag sana, no? So later. Ang dahilan guys kung bakit gusto ko mag-aga kasi Friday, ewan ko kung maraming pa north or ayan, rush hour, oras 7:15 ng umaga. Papetiks pa kasi tayo. Traffic. Yun yung iniiwasan ko guys, yung traffic kasi sobrang nasasayangan ako sa oras sa traffic kasi stuck, so parang wala kang ginagawa, sayang oras, diba? So yan, sabi ng maps ay ganun ang pangit. 8:06 ang ating arrival sa Petron Marilao. So 42 kilometers, mahaba-haba yan guys. Ayan, so yan tayo sa RFID. So yun guys, 260 ang toll gate sa Skyway from entry point natin ay tama ba? Entry point ng tawag. Basta sa Kalamba tayo entry. Basta Kalamba ang entry point natin. Then eto, 260. So hindi ko alam kung anong ulit yung next toll gate. Nakalimutan ko na actually yung dati. Kasi galing na rin ako La Union before. So yeah. Tingnan na natin kung saan yung kasunod na toll. Basta 260 ang una nating toll. Later. Guys, ang saya naman, hindi nababawasan yung gas natin, no? Full bar pa siya. Tapos nandito na tayo sa Magallanes. Ayan. So, ayun guys. Lumampas ulit tayo ng panibagong toll booth. 264 yung toll. Mahal yung toll guys. Yun ata yung toll sa Skyway Stage 3. So 264 plus 260, nakaka 5 ano na tayo, 524. Gastos guys. Ang kasunod na nito guys ay alam ko, pagkakaalam ko NLEX na. So sabi ni Google Maps 16 minutes away yung Petron Marilao. Doon tayo magpapakabit ng Easy Trip guys. So kasi kailangan niya pagpupunta kayo ng north. So update ko ulit kayo later guys. So yun guys, yung toll gate pala from yun, nagbayad ulit ako ng 69 pesos para toll gate dito sa NLEX na. And nagkamali ako guys kasi nakafocus ako sa Petron Marilao para doon magpakabit nung Easy Trip. Pero kung halimbawa 8 AM kayo nandito na, ay pwede na kayo magpakabit doon sa ano, yung NLEX Balintawak customer service. Pwede na pala doon. Kasi nung una, akala ko hindi siya on the way. Kaya ang focus ko talaga ay nasa Petron Marilao. So, doon na lang tayo magpapakabit siguro. So, update ko kayo mamaya later pag gano'n na tayo. So, ngayon nag-cash lane muna tayo, no? Update guys! So, nandito na tayo sa Petron Marilao. So, sakto. 8 o'clock. Sakto tayo, 8 o'clock. So, sabi nung guard, tama naman, 8 o'clock daw ang bukas. Pero kasi 8 o'clock na. Mag-antay daw ako hanggang 8. So, sakto tayo. So, hindi ko lang alam kung anong requirements if magpapakabit ng Easy Trip. Pero baka naman easy lang. So, antay tayo ng konti dito. Pero 8 o'clock na eh. Dapat, pwede na, di ba? Magkakabit na sila. Guys, medyo sumasakit na yung ulo ko.
So, antay tayo konti. So, update ko kayo later kung anong kailangan na documents if magpapakabit ng Easy Trip. Kasi yung sa RFID, sa AutoSweep, parang madali lang. Parang may fill upan ka lang na form ang pagkakatanda ko. Tapos, yun, babayad ka, loloadan mo, then kabit na. Yun, so update guys. Halos, grabe. Ang tagal dun sa sa toll kasi supposed to be 8 o'clock nandun na sila. Dumating sila saktong siguro mga 8:05 sila dumating. Tapos nag-set up pa sila, ganyan bla bla. Pero nakabitan na siguro kung mga 8:25 or 8:30. Mabilis lang naman yung pagkakabit pero ang tagal namin nag-antay. Ang dami na rin nakapila. So nag-Starbucks tayo, ito, para maka-CR kasi naiihi na rin ako. And medyo long drive pa to guys. Pagkakaalam ko, from here to and medyo sumasakit na yung ulo ko guys. From here to Agu. Kasi ang plan natin, ang una nating pupuntahan is Agu, La Union. Wala, sisilip lang tayo. And then, yon alam ko mga 3 hours pa eh. Check natin. We're going to Agu Eco Park. Siya yung after Rosario, yan yung unang madadaanan. Mga 2, almost 3 hours pa. So ang tagal pa guys. Yan, so kaya kailangan muna natin umihi. So update ko kayo mamaya pagka nandun na tayo. Yeah, long drive. Guys, ito pala. Nakalampas tayo nung first. Hindi ko alam kung anong booth yon, pero walang nakasulat kung magkano eh. Pero kasi kung akala nyo walang nag-check ng speed nyo, hindi ko sure kung kasi may mga nakatigil doon, baka nahuli or na-scan ng overspeeding. So kung ako sa inyo guys, kahit kaya mag 140, 160, 100 lang guys, 100. Minsan palampas-lampas 110 ganun. Pero maintain your speed guys. Sino tayo sa ito pala 62 kilometers na lang ang tatakbuhin natin nitong SCTX. And then, yun, 62 kilometers SCTX. Ang haba pala ng SCTX, guys. Update, guys. So, nakalampas ulit tayo ng panibagong toll booth. 311 yung toll. Hindi ko lang alam kung ano na to, kung Easy Trip or AutoSweep. Ang gulo-gulo guys. Hindi ko na alam. Basta 311 yung yung binayaran. Rotunda. Rotunda ahead. So I guess nasa La Union na tayo. You're leaving Tiplex. Leaving sa doon. Ayun, La Union. La Union guys, La Union. Ayun, Ilocos. Yan. Ikot lang dito. Touchdown guys! Andito na tayo sa La Union. So we're currently at Agu, La Union. So we're gonna silang yung Agu Eco Fun World. So sikat siya. Yun yung famous siya dito. Grabe guys! Nasa loob pala ako ng kotse. Ramdam ko na yung init sa labas. Ganon kainit ngayon guys. So tama yung naging desisyon ko na tumuloy ngayon. Kasi nung una talaga nag-aalangan ako kasi gawa ng weather kasi 'di ba nagkabagyo last week. So hindi ko sure kung itutuloy. So mamaya ulit. Hello guys. So nandito na tayo sa La Union. So parang ang init guys. So medyo sumakit yung ulo ko kasi gawa ng init. So bababa tayo saglit dito sa Agu Eco Park. So yun, sa sunblock muna tayo guys kasi sobrang init. Sunblock muna tayo, no? Kanina pa pala ako naiihi. So after pala nito guys, mag-iikot lang tayo dito ng konti kasi gusto ko lang pakita sa inyo yung Agu Eco Park kasi nung nag-search ako, nakita ko famous daw ito dito din. Gawa nung mahogany nga, anong tawag? Agoho trees. Yun, pakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung 1,000. Basta napakaraming agoho trees ang tawag pala dito. Parang pine tree na ewan. Hello guys! So we're currently at Agu Eco Park. So yan, kung nakikita niyo yung mga puno na yan, ang tawag dyan ay agoho trees.
based sa aking research, doon daw nakuha yung name na Agu Park. So Agoho. Pag pala pupunta kayo dito, meron lang entrance fee na 35. So I'm not sure if per head ba siya or per kotse. Kasi tinanong ako kung mag-isa lang ako. So sabi ko, oo. So 35 binayaran ko para makapasok kayo dito. So ayan guys, ang ganda. Ayan o. Grabe guys. Ang ganda guys. Ang ganda dito. Ang tahimik. Sobrang peaceful. Ayan. Ayan. Ayan guys, sobrang ganda dito. Base sa aking na-research pala, pwede din magtayo ng tent dito. So pwede mag-tent, camping. Ayan o. Pwede magtulog-tulog dyan sa tabi-tabi kasi napakatahimik guys. Ang saya, ang ganda. So yan. Oh. So guys, welcome to the surfing capital of the Philippines. Wait. Sa Philippines ba? Kasi nandyan ang Baler, Siargao. So, never mind. Welcome to La Union, guys. Woo! Saya. So guys, tahimik. So originally, ang plan ko pala after this is pupunta tayo ng Bawang, Balowang. Kasi yung Gapos Grape Farm. Kaso hindi siya season ngayon, kaya hindi na lang muna natin pupuntahan, and close din kasi may baha. Pero though pwede naman pumasok. Kasi hi kayo kuya oh. Hi guys. Yan oh. Guys pag ano, ha? Uy, kailangan mo to vlog. Vlog. Eh, may mga tinda rin silang souvenir. Thank you kuya, thank you. So yun guys, saglit lang tayo dito kasi may hinahabol tayong oras kasi yung sa San Gabriel, Tangadan Falls, ang cut-off nila ay 3 PM. So hahabulin natin yun and kakain pa tayo. So originally, ang plan ko talaga after this is pupunta ng Gapos Grape Farm. Kaso wala namang umorder ng wine sa akin and grape juice. So hindi na lang muna tayo pupunta kasi hindi rin season ng ano nila, ng harvest. So pag gusto nyo magpunta ng Gapos Grape Farm, sabi nung nakausap ko is December pa ang harvest season nila. So yun guys, so hindi na tayo nagtagal dito kasi medyo mainit, and to press ko dun sa may mga puno-puno yun, hindi na tayo tumagal kasi kakain pa tayo and kailangan natin makapunta ng San Gabriel for Tangadan Falls before 3 PM kasi yun yung cut-off nila. Originally, plan ko talaga bukas. Kaso parang feeling ko, okay din ngayon. Kasi sabi nung kuya, okay magtangadan Falls pag Friday kasi kakaunti yung tao. So, tutuloy ko na siya ngayon. Anyway, yung palang sinasabi ko kaninang Gapos Grape Farm sa hindi ko alam paano i-pronounce. Bauwang. Sa Bauwang. So, after Ago muna, bago Bauwang. Ang sabi pala nila sa akin, if interested kayo magpunta doon, make sure lang na it's kumbaga legit na taga Gapos Grape Farm yung makakausap nyo kasi ang dami daw fake tour na nag-aalok na tour sa Gapos Grape Farm. Tapos best time to go is summer, which is March to May, October to January. So ngayon, unfortunately, walang harvest. And originally, ang plan ko talaga is pumunta para bumili sana ng wine and mga fruit juices, kaso wala namang umorder. So yon, so inalok ko rin sila ng bottle, kaso wine bottle pala kailangan nila, so wala. So hindi na muna tayo pupunta, maybe next time. And if interested kayo magpunta sa Gapos Grape Farm, may entrance fee lang na 350, no, not entrance fee, may pick and pay 350 pesos. So
Meron, ayun, Shamok Umok Gallery and Cafe. Sa Buwang pala yun. Kaso hindi ko alam kung on the way, na doon tayo kakain. Shano Umok Gallery and Cafe. Pag on the way, siguro kakain tayo. Pagka hindi napapasok pa, baka hindi na. So, yun. Set muna natin yung Google Maps. So, I'm currently at Shamok Umok Cafe. So, yun. Ang famous daw dito yung halo-halo. Kape na nakahalo-halo. Pero hindi ko kasi sure kung kaya ko ubusin. Pero tingnan ko muna kung kaya ko ubusin yung in-order ko. So, Shamok Umok Cafe. Para rin pala siyang guys, art sector gallery. Yung mga cafe sa Rizal. May mga paintings, ayan o. So, kakain muna tayo. Then, after nito, diretso na tayo ng San Gabriel for Tangadan Falls. Guys, update pala. Kanina ay siguro mga around 11:30 na nasa Agu na tayo. So, around siguro 5, kasi umalis tayo 5:30 eh. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus yung mga stop. Siguro mga 5 hours mahigit ng konti. Basta less than 5.5 hours yung takbo natin bago tayo nakadating ng La Union. And so far, okay naman. Walang traffic. And dire-diretso lang. Ano lang guys, ang daming butas ng kalsada. So ayan, so from siguro kasi gawa nung bagyo, umulan. So baka yung mga kalsada ay na-damage. So after noon, Agu, uikot lang tayo ng konti. Then, yun, may papasukan lang na eskinita. Siguro around 1.5 kilometers. Then palabas. Then, from Agu to dito, siguro mga 20 minutes. Dito sa Agu to Shamok Umok Cafe. Mga 20 minutes. Then, dire-diretso lang. On the way naman siya, guys. May papasukan lang na eskinita na maliit. Then, yun. Hindi naman hassle yung pagpasok sa eskinita. Then, after dito, yun, pupunta tayo ng San Gabriel na diretso. So, hindi ko pa ulit na-check kung gano kalayo or ilang minutes. Pero nung chinek ko, parang almost 1 hour din eh. From dito to San Gabriel yun. So, update ko na lang ulit kayo mamaya. Guys, ito yung halo-halo nila. Sikat daw to dito eh. Kakaiba yung parang ice cream na itsura. Parang gatas na, kung alam niyo yung bingsu. Parang binilog na bingsu. Sarap naman. Medyo kakaiba pala tong halo-halo na to guys. Kasi may yelo sa ilalim. Pero walang gatas. Kaya medyo hindi siya matubig. So feeling ko yung pinakagatas niya, yung ice cream sa ibabaw na parang pinatigas na yelo na shinave at pinatigas na gatas na shinave, ginawang form ice cream. Siguro dapat tutunawin yan para yun yung gatas. Pero masarap naman. So, ayun guys. Tapos na tayo kumain. Teka yung seatbelt ko. Teka seatbelt. Tapos na tayo kumain. Kakakain lang natin galing Shamok Umok. Shamo Umok Cafe. So, kakaiba yung pork sisig nila guys. Tahimik. Teka na. So, kakaiba yung kanilang pork sisig guys. Kasi, di ba, pork sisig supposed to be chirap-chap. Yung kanila parang, hindi ko alam paano ginawa yun. Parang hiniwala. Pero, basta hindi siya sisig na sabi mong yung durug-durug. Medyo mas buo-buo siya. Gusto ko siya kasi hindi siya mataba. Hindi nakahiwala yung taba. So, kayang-kayang ibukod yung taba. Yun, kasi hindi ako kumakain ng taba. And yung halo-halo nila guys, kakaiba. Kakaibang halo-halo. Ngayon lang ako nakakita sa totoong buhay. Sa talang buhay ko ng ganong klaseng halo-halo. Na parang shinave yung ice ng ice cream. And yun. So, yun. Total bill natin sa kinain. Wow. So, bali, yung kinain pala natin kanina ay nasa 387. 99 tsaka 189 eh. Tama ba? 99 tsaka 189. So, 388 pala. Yun. So, yun. So, ngayon papunta na tayo sa
San Gabriel. Teka, may message ko si Kuya. So, update ko ulit kayo mamaya pag nandun na ako. Guys, aabot naman siguro tayo sa cut-off natin, no? Kasi, ang cut-off ng Tangadan Falls ay before 3 p.m. So, from Shamok Umok Cafe ay almost 1 hour din pala. 27 kilometers. Medyo malayo-layo din pala. So, yun. Maghapon tayo nagmamaneho, guys. Pero, walang problema. I enjoy driving and hindi po ako nagre-reklamo.